Minsan sila lang po nagbibigay ng pagkain, may pinsan po ako do'n. Sabi niya, happy gabi na, di ko pa umuwi. Sabi ko, paano, sayang din yung kikitain dito sa palengke. Dito lang kami kumukuha ng mga pagkain. Marami akong alaga sa bahay. Mahigit 20 araw nang nakaburol si Romeo De Castro, taga Kalawaan, walang asawa at walang anak. Hindi maipalibing dahil sa kakulangan sa pera kung kaya't kumakatok sa mga may mabubuting puso ang kapatid ng namatay na si Evelyn Abad, isang tindera ng palamig sa palengke. Bagamat nakakuha ng tulong sa damayan sa Pasig para sa kabaong at libreng burol, nasa 20,000 piso pa ang kailangan upang maipalibing si De Castro. Dagdag pa niya, ilang beses na din umano silang binabalikan sa burulan upang malaman kung kailan maililibing ang kanyang kapatid. Gusto ko lang malagay po yung aking kapatid para po makapaghanap buhay na po ako ulit. Kasi wala na may inaasahan yung mga anak ko, apo, kapangkin. Sa akin po silang lahat. Sa may Kalawaan, kasi dalawa na po naalis doon. Tanong-tanong po sila kung kailan po. Makakala ng mga tao rito, ginaganon ko lang yung kapatid ko. Hindi po ganun ang ugali ko. Mangingi na lang po ako sa palengke kaysa po lokohin ko po sila rito. Minsan may pumupunta po rito, mihingi ng ano. Sabi ko, hindi na po. Tama na po yung konting nahingilan. Alam na po na sa nikap kung gano'n lang nakuha namin ng pera. Minsan may hindi ko pinaghahanap buhay yung kapatid ko. Tama na ho yun. Opo, maya ho. Gabi-gabi, man dahil nagtatanong. Wala naman ako may sagot. Sabi ko, nilalakad pa akong saan yung mura. Ngayon, sabi ko, basta magkasya lang yung pera, pa-remit ko na lang. Tapos sabi naman nila, sana noon pa pinaremit mo. Hindi, kapatid ko, basta, hindi ko alam, basta itatapon na lang yan. Sabi ko, buro na lang natin kahit papaano kung kakayanin ng abuloy. Tito ko po yung namatay. Wala po siyang asawa, wala pong anak. Kami lang po nasa bahay. Ako po ay humihingi ng tulong na para mailibing po siya kasi matagal na po nakaburol dito. Ilan na pong kamag-anak lang na iniyan po namin. Wala na po kaming masyadong malapitan. August 2 po, manas, saka ano po sa puso, minatake po. Sa mismong bahay namin, nakabaksak na sa wheelchair, ganun. 20 days na po siyang nandito, nakaburol. Baka sakali pong mabigyan niyo po kami ng konting tulong man lang para mapilibing bigas. Ang kailangan lang po namin yung 20,000 kasi ang luma daw po 20,000 ang bago 35. Di naman po kami namimili ko alin do basta po mapalibing lang ng maayos. Luma daw pong apartment dito po sa Pasig Cemetery. Sana po matulungan niya kami pampalibing, ganun, mabigyan po kami ng konting tulong. Ipinanawagan din ito ng tulong ni Kagawad Louie Afable at anya, bagamat may mga naibigay ng donasyon ay hindi sapat para sa pagpapalibing dahil malaki pa ang kailangang makalap para dito. Alam niyo, etong kabarangay ko na si Ate Evelyn na medyo na sa aking dami. Nung pumunta po ako dito mga 2 weeks ago na rin po, namumroblema po kasi silang mag-ina doon po sa pangpalibing sa kaniyang kapatid na sa matagal ho na panahon ay nakapisan sa kanya. Kasi ito, yung kapatid niya ho na ito ay wala hong asawa. So silang dalawa lang ho ang magkatuwang, nagtutulungan. Actually si ate ho ay isang tindera ho sa palengke. So pinagkakasya ho lang nila yung pinagkakitaan nila doon sa kapang araw-araw. Nakapagbigay naman tayo ng konting tulong o hindi ho nagiging sapat sapagkat kita nyo naman yung sitwasyon nila. Wala silang kamag-anak dito, iilan lang yung tao nakakapunta dito. At kung meron mang magbigay, pambili ng mga kandila o ano man, nauubos din ho, nagagamit din po ma'am yung yung mga na bibigay sa kanila na donasyon. Sabi ko nga ho, kung ano yung kaya nating maitulong, madagdagan man lang na doon sa kakulangan pero malaki pa ho talagang hindi ho kakayanin. Pero mas marami pong nakatulong sa akin sa mga kasama ko sa palengke. Alam nilang buhay ko doon. Kahit pagtanong niyo po ako doon. Minsan sila lang po nagbibigay ng pagkain. May pinsan po ako doon. Sabi niya, happy gabi na, di ko pa umuwi. Sabi ko, paano, sayang din yung kikitain dito sa palengke. Dito lang kami kumukuha ng mga pagkain. Marami akong alaga sa bahay. Hindi nga palibay, magtitinda na po ako ulit. Inaanihin ko lang po siya.
Kasi marami na naghahanap sa akin sa palengke ng Pasig. Sayang di puro yung kinikita ko eh. Sa mga manonood po, ma'am, ng iNews Pasig po, ako po ay nananawagan. Humihingi po ako sa inyo ng konting tulong para maibigay po kay nanay para ho maipalibing na ng maayos yung kanyang kapatid na sa mahabang panahon ho, 20 days na po nandito. So nakakaahawa ho tingnan. Kung mapaparito po kayo, talagang nakakahabag po tingnan. So marami rin naman pong tumutulong, ngunit hindi ho sapat para makapagpalibing, no? So sa lahat ho na may mabuting puso, ako po ay nananawagan kasama ho ni nanay na baka meron kayong pwedeng madonasyon para para magamit ho sa pampalibing ho. Oo. Mingi po ako nyo ng konting tulong sa inyo kasi kulang pa po ang perang nyo sa palibing po sa kapatid ko. Hindi ko po alam na punta sila dito si Kaplang Mano sa akin, nagtumulong. Sa mga nais magpaabot ng tulong, maaaring makipag-ugnayan sa iNews Pasig o puntahan sila Evelyn sa Burulan sa Barangay Kalawaan Hall. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.